Ating awitin ng chorus ng I Love Him bago ibigay sa ating pastor. Hallelujah. Hallelujah. I love Him. I love Him because He first loves me. And purchase my salvation on Calvary. Trimisan pa, hallelujah. I love Him. I love Him because He first loves me. Hallelujah. And purchase my salvation on Calvary. Three for the last time. Hallelujah, Pastor Ed. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo. Buksan natin ating mga Bible sa Romans 8 verse 19. Dire-diretso yan hanggang Romans chapter 8 verse 19. Sabi rito, for this expectation greater. Isang kapatid ang inihiling ko sa Tagalog. Meron bang Tagalog niya? 19. Simulan natin sa 19. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkup na dilit iba ang pagtubos sa ating katawan. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapat kung kayo'y nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayon iniintay nating may pagtitiis. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi maisa-isay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos,
sa makatuwid bagay ni yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya at maging tulad ng larawan ng kanyang anak upang siyang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Okay? Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Tayo po'y manalangin. Glory to God. Let's bow our heads. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa mga salitang ito. Dalangin po namin na ikaw ang manguna, magpahid sa iyong alipin, na patuloy na saysayin at ituro ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng iyong patnubay. Suguhin mo ang iyong Espiritu sa aming kalagitnaan, Lord, na magbibigay sa amin ng kagalakan, kalakasan, Panginoon, at pagtitiis sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw ang manguna ngayong gabi at katagpuin mo ang lahat ng mga dalahin at pangangailangan, maging mga kalusugan, Panginoon, at maging mga kagalingan. Salamat sa iyo, Lord. Purihin ka. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Magandang gabi sa lahat. Ating mga kapatiran na narito ngayon. At nais kong ating kunin itong tinatawag na teksto na makikita natin sa 21, because the Creator itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Na sa ating pamagat ay nais kong kunin yung from the bondage of corruption into the glorious liberty of the sons of God. Mula sa pagkaalipin sa kabulukan, patungo sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Merong pinangako ang Diyos na maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. At alam natin na non-seed, there is nothing to quicken. Non-seed, no representation. Amen? Hallelujah. At may pangako sa mga seed. At ang mga seed ay binhi ng Diyos. Amen? At meron siya doong pinangakong glorious liberty. Now, we believe na tayo po ay hindi makakatanan. Dito sa sinasabi ng Biblia sa 21 na because the Creator itself also shall be delivered. Dadalhin talaga tayo, di ba? Maging ang buong nilikha sa pagkaalipin sa kabulukan. Can you say amen? Hallelujah. Dahil temporal po, yung tinatawag nating dumaan tayo lahat sa tree of knowledge of good and evil. At dito sa tree of the knowledge of good and evil ay, ito po mga kabatid ay katawan na may kasiraan. Diba? Pinroduce nito ang katawang may kasiraan. Kaya tayo ay dadalhin, ihahatid. Sa ayaw at sa gusto po natin, ihahatid tayo sa tinatawag na pagkaalipin sa kabulukan. Pero may pangako patungo sa maluwalhating paglaya ng mga anak ng Diyos. Pansinin po natin kung ang seed na nahulog sa ground ay hindi mabulok. Tama? Hindi siya magre-raise. Hindi siya ma-germatize. Hindi siya uusbong. Kinakailangan munang magkaroon ng pagkabulok. Diba? Para yung tinatawag na sowe, yung tinatawag na life, ay umispring, di ba? O umusbong. Kaya yun po mga kapatid ang proseso. Hallelujah. Na meron tinatawag muna na corruption. At sa pamamagitan ng corruption, dadating ang death, di ba? Burial and resurrection, type ng body ni Jesus Christ. Na meron ding death, meron ding burial, and after that, resurrection. Amen? The same din tayo mga kapatid. Hallelujah. Now, nice kong mag-quote ng ilang mga, bumasa ng ilang mga quotation dito na buhat sa ating propeta. Now, we find out then that asil means
sa message na revelation of Jesus Christ. Now we find out then that a seal means that it is a finished thing with God. Ating nasumpungan na ang selyo, ang kahulugan na isang tapos na bagay sa Diyos. Ito ay ano sabi rito? Ito ay tapos na. At ang bawat mananampalataya ay sinelyuhan na may pangako mula pa sa pasimula. Sapagkat bago pa itatag ang sanlibutan, tayo'y itinalaganan niya sa pagkupkup bilang mga anak. Bago pa ang mundo ay likhain o magsimula. Isang pag-asa na tayo ay dapat tumiwala na mabuti. At ito'y tiyak. At ito ay nakaangkorahe sa ating kaluluwa na hindi maaaring itulak doon at dito. Tayo ay nakaangkorahe kay Kristo. Ang pag-asa, ito'y tunay. Tinalaga tayo sa Kanya bago pa itatag ang sanlibutan sa pagkupkup bilang Kanyang anak kay Jesucristo. Oh, napakaganda. Iniibig ko ito. Ang isang tapos na gawa ng Diyos. Mga kapatid, sa Diyos, tayo po ay finished work na. Pero dito sa atin, pag tumingin tayo, hindi pa. Pero kung ang Diyos ang titingin, ikaw ay finished work na. Kaya kung ikaw din ay titingin sa tinatawag na paningin ng Diyos, di ba? Looking, di ba? Through the eyes of God, finished ka na. Paano mangyayari yun, Pastor? Dahil kung titingin ka sa tinatawag na paningin ng Diyos, amen, ito ay real. Diba? Ito ay reality. Kasi iba po tumingin ang Diyos. Ang Diyos, pag tumingin, complete. Ama, mga kapatid? Dahil siya ay infinite, pag siya ay tumingin sa mga bagay-bagay, ito ay kumpleto. Walang kulang. Diba? Ang tao ay incomplete. Pag tumingin siya sa mga bagay-bagay, naku, malayo pa. Sablay pa eh. Diba? Marami pa akong kahinaan. Marami pa akong pagkukulang sa church, sa ministry, sa pamilya. Pero kung ikay tinalaga na ng una pa sa Kanya, sa pagkupkop, at ang Diyos ay titingin sa iyo, finished product. Diba? Sa atin, tinatawag itong pag-asa. Dahil naghihintay tayo sa pagkupkop. Diba? Pero kung tayo titingin sa pamamagitan ng pagtingin ng Diyos, amen, ay darating sa atin ang pananampalataya na tayo ay tapos na. Finished product. Kaya ito nga ang mga mensaheng hindi maintindihan ng marami. Anong redemption is over na nagpipreach pa kayo? Diba? Kasi tayo tumitingin sa tinatawag na paningin ng Diyos. Dahil ang gumawa ng redemption, hindi tao, Diyos. Kaya tinapos na ng Diyos ang redemption. Redemption is over. It is the end of the struggling nature. It is the end of time. It is the end of the trumpets, end of the vials, end of the 7 church ages. Everything's end under the 7th seal. Dati hindi ko maintindihan yun. Iniintay ko pa, mga kapatid. Kasi tumitingin ka sa tinatawag na paningin ng tao. Diba? Tumitingin ka sa paningin ng laman. Umuunawa ka sa pangunawa ng laman. Pero kung ikaw ay uunawa sa pangunawa ng Espiritu, titingin sa paningin ng Diyos, sa Kanya pala, tapos na ang lahat ng bagay. Can you say amen? Tinapos niya na. Wala siyang inilabi. It is a finished work. Diba? Sabi ng prophet, finished work. Now, let me just quote another scripture to you. Okay? All that He foreknew, He has called. And all He called, He justified. Lahat ng Kanyang nakilala niya na nang una pa ay Kanyang tinawag.
Kasi hindi ka naman tatawagin talaga ng Diyos kung hindi kaya nakilala ng una pa. Tama? Paano ako naparito? Paano ako napunta rito? Mapalad ka dahil nakilala ka niya ng una pa. Amen? Bagamat hindi mo siya nakikilala ng una pa, sapat ikay nasa sinapupunan pa ng iyong magulang. Ikaw ay nasa sa piling pa ng mundo. Ayun siya, amen? Pero dahil ikaw ay nakilala na ng Diyos at binhi ka ng Diyos, tinawag ka niya. Eh nagulat ka, uy, born again pala si mama. Born again pala si papa. Born again pala itong napangasawa ko. Ang mga pamilya. Nagulat ka sa nangyari. Dahil mapalad ka dahil nakilala ka ng Diyos. Kung hindi ka nakilala ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng access para sa Diyos. Ang makikilala mong Diyos ay paganon Diyos. Di ba? Mga kapatid, lahat po tayo ay nakakakilala sa paganong Diyos. Ano ba ibig mo sabihin, pastor, na paganon Diyos? Diyos na maliit? Diyos na maputi? Diyos na maitim? Nakukuha niya ibig sabihin, mga kapatid, di ba? Sa paniniwala nating paganong paniniwala, ang Diyos, iba-iba. Pero ang Diyos ay iisa. Diba? At siya'y mapanibuguing Diyos. Hindi mo siya pwedeng itulad sa mga larawan ng bato, kahoy, ginto, tanso, ivory. Ang Diyos ay buhay. At hindi siya pwedeng gawing alaala lang. Kaya siya'y mapanibuguin. At tingin niya ba kapag ang mga tayo mahalik sa paa ng itim na Nazareno, hindi nalulungkot ang Diyos? Nagigrib siya. Mga anak, hindi ako yan. Ito ako. Direktahin na nyo. Buhay. Amen. Hindi po alam ng sanlibutan yun. Basta alam nila, they worship God. They serve God. Sabi nga ni Lord sa Mark 7:7, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of man. Sa kahangalan, sinasamba ninyo ako, sinusunod nyo ang pinakaturo at aral ng mga tao. Millions or billions. Diba? Ang tinatawag na deceive sa tinatawag na maling turo. Maling paniniwala. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nakilala niya, mapalad ka. Paano ko naman nalaman, pastor, na ako'y nakilala niya? Dahil tinawag ka niya. Nung tinawag ka niya, ikaw ay kanyang tinalaga. Saan kanya tinalaga? Sa pagkupkup bilang anak. Kaya kung ikaw ay inaari mong sarili mo ay tinalaga ng Diyos, susunod ka at maniniwala ka sa pagkupkup. Di ba? Bilang anak ng Diyos. Ano ba? Paano ba ang pagkupkup? Di ba? Napansin nyo yung mga ina-adapt? Example lang. Di ba? Buhat sa example lang. Mali nga yung adoption dito sa atin. Kukunin sa bahay ampunan. Mula ngayon, kami na ni Mr. So-and-so, Mrs. So-and-so, ang kikilalanin mong nanay at tatay. Iwan mo na yung banig. Iwan mo na yung mga unan mo sa bahay ampunan. Iwan mo na lahat ng obligasyon mo dyan. Mula ngayon, dito ka na sa aming puder. Diba? Ganun po yun. Right? Yung mga damit ko po, bibit-bitin ko. Huwag na. Rich si Papa. Rich si Mama. Yung mga toys ko po, dadaling ko. Huwag na. Iwan mo na lahat. Lahat ng galing sa bahay ampunan, iwan mo na. Totoo po. May sarili kang tinatawag na playroom, playing room. Diba? May sarili kang tinatawag na mga toys at mga gamit doon. Lahat iiwan mo na. So sa atin, nang dumating ang pagkupkup sa atin, may kaibahan ng pagkupkup ng Diyos sa atin. Kasi ang kinukupkup lang ng Diyos, yung Kanya. Yung nakilala niya ng una pa. Yung binhi niya. Paano niya kukupkupin kung hindi niya binhi? Diba? Binhi ka niya. Kaya sa Old Testament, yung early days, ang kinukupkup at ang dinadala sa bahay ampunan, sarili rin niyang anak. Ang bahay ampunan doon, mga kapatid, ay ilalagay lang din siya roon for a season. Para siya turuan. Para siya i-cultured. Para siya turuan ng mga moral values,
Diba? Under na moral values. O anak, alam mo naman mga moral values bilang isang tinatag na mabuting mamamayan. Tambahin mo ang Diyos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang mag-iimbot ng hindi mo pag-aari. Huwag ka sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Ano pa? Huwag mong agawin ang mga muhon ng iba. Diba? Sa Old Testament, nakasulat yun. Ano pa? Huwag kang makikipag-alit. Ano pa? Huwag kang mandadaya. Sama na mga sugal doon. Huwag kang magmumura. Lahat po yun, mga moral values. Huwag kang mananakit. Diba? Asama po yun. Binato ako, pastor eh. Batuhin mo rin ang tinapay. Pastor, di nag-thank you pa yun. Diba? Ang ibig sabihin ni Jesus, mga kapatid, hallelujah, kung ikaw ay sinaktan, inapi, gawan mo ng kabutihan para siyang nilagyan ng baga sa kanyang ulo. Under yun ang moral value. So yung mga bagay pala na yun ay mga moral values lang. Pasimulaing aral lang. Pero maraming mga anak ng Diyos, hindi alam yun. Diba? Kaya under ng bayampunan, tuturuan ka ng kabanalan, ng pananamit, pananalita, kung paano. Diba? Kasi ikaw ay anak ng hari, sasanayin ka. Diba? Hindi ka pwedeng mag-asal kalye na anak ka ng hari, mapapahiya ang hari na ating ama. Kaya ang gagawin ng ating Panginoon, dadalhin muna tayo sa bahay ampunan, tutorship. Kaya doon matututo tayo ng mga moral values. Matututuan natin ng mga good religion, diba? Ang good member sa church, choir member, pagiging giver. Actually, dapat sa message na to, hindi na tinuturo yan na maging giver kayo mga anak. Kasama na yan sa moral values. Can you say amen? Mapalad ang nagbibigay sapagkat siya ay bibigyan. Mapalad ang nahahabag sapagkat siya ay kahabagan. Lahat yan ay mga moral values. Kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Moral values lang po yun. Diba? So, dinala ng ama ang kanya anak sa bahay ampunan. So, natuto siya. Nag-grow siya. Pero kailangan na siyang kupkupin. Dahil sa pagkupkup, ilalabas na ng ama ang mga mahalagang pagtuturo. Sa pagkupkup, i-reveal na ng ama sa kanya ang higit na mas malalalim na mga bagay kaysa sa bahay ampunan. Kasi kung mananatili lang siya, sa bahay ampunan, denomination lang siya. Ang labas lang niya, nominal churches lang siya. Good church member lang siya. Nakukuha niyo, mga kapatid? So, ilalabas siya ron para sa bahay ng ama, lalo pa siyang lumago. Lalo pa siyang lumalim. Lalo pa siyang maturuan ng ama. Can you say amen? Kung paano mag-manage ng father's business. Kung paano gawin at sundin ang mga activities ng ama. Kaya may pagkupkop. So sa panahon ng pagkupkop, bago naman dumating ang pagkupkop, alam po natin, lahat po tayo sa basura pinulot. Diba? Can you say amen? Naruin ang ating life, na-marred. Diba? Hindi mo pwede sabihin, old soul ka pa rin. Mabait pa rin ako, pastor, kahit old soul ako. Hindi po ako naniniwala dyan. Lahat ng old soul, old soul. Isa lang yan, sinner. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short to the glory of God. Kaya under ng tinatawag na old soul condition, diniliber tayo sa bondage of corruption. Ang sisihin natin, bakit may corruption? Bakit may high blood? Bakit may ulcer? Bakit may diabetes? Diba? Bakit may mga ganito sakit? Anak na kami ng Diyos eh. Hindi kaagad-agad, diba? Na nagmanifest ang pagiging anak ng Diyos. Pagiging anak ng Diyos sa'yo. Ang nagmanifest muna ay ang tinatawag na kalikasan ng dyablo sa laman. Ang pagiging anak ng dyablo. Nakuha niyo mga kapatid? Yung old soul, kanino bang anak yun? Katingin nyo, kaninong anak yung old soul? Kay Kristo? Diba? Malinaw mga kapatid, yung old soul na yon na ginamit natin
Di ba sa ating tinatawag na temporal birth o sa ating tinatawag na anong tawag ito? Birth na may beginning ay hindi po sa atin. Yun mga kapatid ay sa dyablo. Dahil yung tree of good and evil na yon, yung nature, yung knowledge of good and evil na na-adapt natin, yun ang nagdala sa atin from the bondage of corruption. Yung buhay na taglay-taglay natin, huwag nating isisi, mga kapatid, sa ating mga magulang. Isisi natin sa ating kanununuan na walang iba, si Eva. At yung kasalanan na ginawa ni Eva, ay hindi na rin natin pwedeng maisisi kay Eva dahil ginusto din natin yun. Ginawa din natin ang ginawa nila Eva at Adan. Lahat tayo mantong sa tinatawag na age of accountability. Wala pong umahantong sa age of accountability na before umantong sa age of accountability ay naiisip niya na kagad na bride siya. Wala. Lahat, mga kapatid, na dumaan sa tinatawag na innocency, papunta sa age of accountability, siya'y nahulog from the bondage of corruption. Kaya sa katawan na yan, sa soul na yan, sa spirit na yan, lahat po walang mabuti. Can you say amen? Para kang kumupkop ng ahas. Kumupkop ng buhaya. Di ba? Na nung maliit pa, mabait. Pero nung lumalaki na siya, old soul pala to. Nung baby pa siya, hindi mo pa masabi siya, manifestation niya ay old soul. Pero nung lumalaki siya, nakita mo yung nature of the world. Pero nung baby pa siya, ang cute-cute ni baby. Wala pang manifestation. Pagdating sa age of accountability, yun na, lumitaw na ang manifestation. Dahil ang buhay na kanyang tinaglay ng una, dinala siya sa bondage of corruption. Kaya hindi makakatakas sa kabulukan ng lahat ng nilalang, believer or unbeliever. Kanya si even we, di ba na, who received the first fruit of the Spirit, tayo din ay mag-groan sa ating physical. Magkakaroon din tayo ng tinatawag na groaning dahil merong corruption na dumarating, mga kapatid, sa ating physical. Pero sabi ng Biblia, from the bondage of corruption, papunta saan? Into the glorious liberty, di ba? Of the children of God. May pangako na maluwalhating paglaya. Di ba? Kaya meron tinatawag na paglaya sa tinatawag na bondage of corruption. Number 1, mga kapatid, bago ka lumaya dito sa tinatawag na bondage of corruption, kinakailangan mo nang lumaya ka sa old soul. Yung old soul dapat mamatay. Yung old reasoning, carnal spirit, kinakailangan siyang tinatawag na ma-convert. Diba? Nang tinatawag na godly spirit. Can you say amen? Kino-convert ang spirit. Kaya mapansin po natin, diba, yung mind mo, be it transformed by the renewing of your mind. Kaya ang mind ay tinatransform, nire-renew. Kinakailangan mag-iba tayo ng ating pag-iisip. Diba? Yung dating pag-iisip, ating iwaksi. Yun ay carnal. Diba? At ang nature noon ay old soul. The nature of your spirit is your old soul. So, ang pinakakalikasan ng karnal na espiritu ay ang lumang kaluluwa na naglalagay ng kabulukan sa ating pagkatao. Siya yung nagbibigay sa atin ng reproach. Diba? Reproach sa Diyos. Can you say amen? Ang old soul reproach sa Diyos. Kasi siya ay old soul. Ang nature niya ay unbelief. Kaya yun muna ang dapat mamatay. Yun muna ang dapat mawala. Doon muna tayo dapat makalaya. Bago tayo makalaya sa tinatawag na physical na kabulukan ng ating katawan, kinakailangan muna tayong lumaya doon sa tinatawag na control tower. Dahil ang control tower, to begin with, mga kapatid,
ay si Satan. Nakuha nyo, mga kapatid? Control tower mo, nung hindi ka pa naboborn again, si Satan. Hindi, pastor, religyoso ako. Pare ang aking teacher. Si Satan nga yun, yung teacher mo. Diba? Grabe naman si pastor. Ikaw din yun, mga kapatid. Diba? Satan din yun. Attributes of Satan lahat yun. Lahat ng old soul, attributes ni Satan. Can you say amen? Kaya sa drawing ni Brother Branham, doon sa inside of the inside, ay merong snake. Yun ang tinatawag na control tower. Yun ang reasoning mo. Diba? Yun ang nagre-reject sa word. Simba tayo. Wag na. May gagawin pa ako eh. Diba? Yun ang old soul. Magpabautismo na tayo, magrepent na tayo. Naku, wag muna. Marami ka pang kasalanan. Sabi ng old soul. Hindi ka karapat-dapat yan. Sa kalipunan na yan. Sisirain ka ng tinatawag na carnal spirit. Bubulungan ka at sasabihin, naku, magpakatotoo ka. Huwag mong gagawin yan. Diba? Ikaw ay magpapanggap lang pag nagpabautismo ka. Mali po yun, mga kapatid. Yung pagpapabautismo at pagsisisi, yun ay tinatawag na entrance. Diba? Para makapasok ka sa unang baitang ng tinatawag na pananampalataya. Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya pag ginanong ka kaagad ng carnal mind mo, rebukein mo agad. Diba? Dahil ilalayo ka ng carnal mind mo sa tinatawag na glorious liberty. Kaya dinadala ka ng Panginoon sa glorious liberty, pero ang corruption at ang kabulukan sa ating pita, yun ang pumipigil. Sabihin ng pita na, naku, wag. Maraming mawawala sa akin pag nagpakatotoo ka dyan. Maraming malalagas na mga bisyo pag nagpakaseryoso ka dyan. Diba? Makiride on ka lang. Hindi naman alam ni pastor yan kung nakikiride on ka o hindi. Hindi totoo yan. Alam ko yan. Diba? Dahil ang preacher ay may discernment. Can you say amen? So, hindi po pwede ride on. Kinakailangan you must be converted. You must change. Kinakailangan ka ma-change. From old to new. Can you say amen? Kaya ang tinatawag na glorious liberty na makatakas ka sa kabulukan ay ang una, yung nasa loob mo. Hindi mo naman pwedeng pagandahin ang labas pero ang loob bulok. Makikita mo po yan sa mga libingan. Pag November 1 na, pinapaganda na yung mga puntod, pintura na, at na bulaklak, yung paganda na lahat. Ano ba nasa loob nun? Bulok. Di ba? Kaya sabi ng ating Panginoon, di ba? Pinapaganda niyo ang panlabas, pero ang panloob ay napakaitim at napakarumi. So sa message, kinakailangan from inside out ang paglilinis. Ang pagbabago, kinakailangan inside out. Hindi outside in. Mahirap yun. Baguhin mo muna yan. Alisin mo muna yan. Alisin mo muna yung mga ganyan-ganyang bagay. Bago ka malinis sa loob, hindi po yun. Magiging hypocrite ka nun. O tignan mo, Brad, di na ako naninigarilyo. O tignan mo, Brad, yung damit ko, cute na. O, hindi po totoo yun. Kung wala kang revelation, di ba? Sumusunod ka dito dahil nakagawian lang o nakakahiyaan lang na gawin, hindi po yon ang step. Kaya yan ang reason di ko kayo pinapansin, mga baguhan dito sa atin, kung namimihis kayo nang hindi pa naayon sa salita. Dahil naiintindihan ko yon. Hindi pwedeng manggaling sa labas, papunta sa loob, hindi po. Kinakailangan ang trabaho ng Diyos manggagaling sa loob, papunta sa labas. Diba? Bubukal muna yung pananampalataya. Bubukal muna yung kaliwanagan sa iyong buhay. At kapag naroon na ang pananampalataya, naniniwala ako, kung mag-holiness ka, totoo na yan. Kung magbago ka ng mga kasuotan, totoo na yan. Kung magsimba ka na ng seryoso, totoo na yan.
Pero kung hindi mo na maganap sa loob ang pagbabago at yan ay sa labas nagsimula, hindi po yan totoo. Isang araw, babalik uli yan sa dati. Diba? At kakantsawan ka ni Satan. Oh, bakit kala ko ba hindi ka na nagdadamit ng bawal? Ayan na naman, bawal na naman. Kasi hindi naman talaga nabago yung kalooban. Kaya kung hindi pa nababago, okay lang yan. Diba? Hanggang mabago ang iyong kalooban. Pero kung nahiya, gusto mo ring mag-comply, diba? Mas maganda by faith, mag-comply ka sa salita. Hindi by man's pleaser. Hindi by human sympathy lang. Naku, makikita naman ako ng mga kapatiran. Putol na naman ang buhok ko. Makikita naman ako ng mga kapatiran. Maiksi na naman ang mga damit ko. Ipakita mo na. Ipahayag mo sa kanila, hindi pa kasi ako luto. Mag-pray nyo lang ako, brother. Na isang araw maluto ako. Okay, so alam nyo na, wala nang hiya-hiya. Ilantad nyo na. Dahil for yours, sabi, sa iyong espiritu, nakikilala kayo eh. Kung believer na kayo, o hindi pa. Kung luto na kayo sa mensahe, o hindi pa. Hindi naman ako tumitingin sa outward eh. Ang tinitingnan ko yung revelation, ano nang gagaling sa inside out. Pero kung wala pa talaga niyan, wala pa talaga. Diba? Yun ay magiging pakunwari lang. Kaya ang tinrabaho ng Diyos una ay ang loob. Inside. Diba? Then out. Yung loob, sinunog. Pinatay ang lumang pagkatao. Old soul died. New soul born unto you. Dahil kung hindi mangyayari yun, mga kapatid, diba yung mga bakterya, hindi naman pinapatay yun dito lang sa labas eh. Yun nasa loob. Diba? Yun nasa blood system mo, nasa mga ugat. Yun ang pinapatay. Can you say amen? Para mawala yung mga virus, yung mga germs sa katawan. Diba? In-explain yun eh, ng derma eh. Sabi niya, alam nyo, sir, yung mga may sakit na ganyan, yung mga topical, wala yan, hindi effect yan. Kinakailangan yan matinding tinatawag na, ano tawag ito? Bayot. Tama hanggang doon sa ugat ng disease sa blood system niya para ma-change yan. Kung dyan lang yan, gamot-gamot na yan, babalik yan mga diseases na yan. Kinakailangan puntiryahin yan yung talagang ugat. Ay nakahanda ng palakol sa mga ugat, sa mga punong hindi nagbubunga. Papalakulin na yan, mga kapatid, ng mensahe. Can you say amen? Kaya sa ating paglilingkod sa Kanya, diba, aalisin niya ang luma at bibigyan niya tayo ng bago. Can you say amen? Kaya sabi nung tinatawag na ni Abraham, uy, may bagong balat na ako. Uy, may bago na akong tinatawag na energy, sabi ni Abraham. Diba? Yung luma eh, na bago. Kaya yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Sinimulan niya, mga kapatid, ang redemption sa soul. Diba? Old soul died, new soul born unto you. Redemption means buyback. Kailan bilhin yung bagong unit at ibalik sa'yo. Alisin yung luma. Yun ang real meaning ng redemption. Buy back. Back, ibalik. May binalik lang sa'yo. Pero bago mapasaya yung binalik, binili muna ng kanyang banal na dugo. Kung nabili na yon at binalik na sa'yo, nandyan pa rin yung luma, hindi pa po yun redemption. Kailan mamatay yung luma? Alisin sa posisyon. At ang pumosisyon dyan ay yung bago. Yun ang real redemption. Kaya yun po, mga kapatid. All that He foreknew, He has called. All that He has called, He justified. And all that He has justified, He hath glorified. All the way from the beginning, God in His great infinite mind foresaw His church and predestinated it unto the adoption of children through Jesus Christ to give them eternal life at the end of the age. What a beautiful thing, Brother Neville. Diba? Yan ang nasabi niya, adoption by the blood of Jesus Christ. Nilinaw. Notice, as we go on,
We know it's a finish. We are predestinated with the Lamb. The Holy Spirit is our seal. The earnest means more is yet to come. We only have the earnest of it now, and the earnest is just the down payment. Oh, how beautiful. Just the down payment that holds it. Tayo po mga tao dito sa laman. Ito po ang nature natin dito sa flesh. Kahit hindi pa po natin fully paid ang isang bagay, gusto na natin magamit. Tama, mga kapatid? Kaya merong pahulugan. Sasabihin ng negosyante, down payment muna. Alam niyo sa panahon ngayon, 65,000 pesos may brand yung kotse ka na. Masasakyan ko na yun. Masasakyan mo na. Yung susi, nasa iyo na ang susi. Pero ang tawag doon, earnest. Yun. Kung i-claim mo. Kung ipagpapatuloy mo. Pero kung bibitawan mo yun, babatakin yun, mga kapatid, ng kumpanya. Di ba? So, yung down payment mo, may experience mo na yun ay sa'yo. Brand new. 65,000 lang. Kotse na. Pero, kailangan mong ipagpatuloy. Can you say amen? Kailangan mong ipagpatuloy yon, yung tinatawag na earnest na yon. Ganon din, mga kapatid, ang mensahe. Kailangan ipagpatuloy mo. Paano yung mga umayaw, pastor? Wala. Hindi predestinado yun. Diba? Dahil ang predestinado, finished work. Finished product. Pagka-down niya, automatic na din yon na siya ay tinatawag na finish. Hindi siya sasablay ng monthly doon. Pastor, pababata ko na lang, kukuha uli ako. Sa sasakyan, pwede yon. Pero sa mensahe, hindi pwede. Pastor, pababata ko na lang, lilipat na lang ako ng ibang church. Hindi po pwede yon. End time din naman, pastor eh. May reputation ka rin. Can you say amen? Sa body naman, pastor, ako lilipat. Anong rason? Ba't ka lilipat? Diba? Merong sin upon your soul. Diba? Can you say amen? Wala namang ibang mensahe o propeta kung tatanggapin. Yan din naman eh. May stubbornness ka sa iyong spirit. Yan yun. Kailangan ituloy-tuloy mo. Can you say, stepping stone lang kita, pastor. Hindi talaga ikaw ang right man ko. Wala tayong magagawa. Diba? Somebody has to do it. Merong makapagpapatuloy, merong hindi makapagpapatuloy. Can you say amen? May mga tao nga ng una, ito ang right man ko. Kung wala ang taong ito, hindi ako na born again. Diba? Before. Now, dati na akong born again. Kahit wala naman ang taong yan eh. Diba? Nakita nyo yung mga statement? Kaya sa mensaheng ito, mga kapatid, kapag ikaw ay binili ng dugo, finished product, tuloy-tuloy hulog yun, walang palya yun. Can you say amen? Dahil yun ay understood na paid. Kaya lang, hinati-hati sa mahabang panahon. Hindi ka ba papalya ron? Paano kung wala ka ng panghulog, pastor? Pag sa Diyos, lagi kang may panghulog. Diba? Dahil binhike. Walang sirkumstansya. Ang magiging patotoo mo ron, diba? Cleared. Cleared naman siya nung month na to. How about next month? Cleared din. Yung nakaraang buwan, cleared. Puro cleared. Wala naman trabaho, cleared. Sa Diyos, cleared tayo lahat. Fully paid nga eh. Fully paid. Saan kumuha yan ang pambayad? Kay Papa. Diba? Sino ang Papa natin? Si Lord. Siya, mga kapatid, ang nag-negotiate lahat niyan. Siya ang nagtrabaho lahat niyan. Kaya dito sa laman, we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Magkakasama hanggang ngayon. Not only they, hindi lang ang mga unbeliever, pati tayo. Sa ating mga sarili, na may pangunahing bunga ng Espiritu, maging tayo man ay humihibik
sa ating kalooban, sa ating sarili. Iniintay ang pagkupkup at ang pag-ani ng ating katawan. Ang pagkupkup dumating na. Can you say amen? Yun tinatawag na pagkupkup, dumating na. Good. Diba? Good as yours. Sayang sa'yo na yun. Kasi may mga opportunity na ba? Sa akin, kahit hindi pa ako dyan bayad. Basta yung tinling ko, by faith, akin yan. Kahit hindi ko pa nauhulugan, aayusin ko yan. Lilinisin ko yan. Sasabunin ko yan. Poprotektahan ko yan. Kahit insured yan, hindi ko yan pababayaan. Diba? Bakit mga kapatid? Inari kong akin yun. Kahit hindi ko pa nababayaran. By faith yun. Diba? So may ibang panunod, hayaan mo siya dyan, insured naman yan. Bahala siyang mawala dyan. Diba? Ginamit mo lang siya. Hindi mo siya pinahalagahang pag-aari mo. And you say amen? So ang mensaheng ito mga kapatid, inari kong pag-aari ko. Pinahalagahan ko at hindi ko lang ginamit para sa aking pangangailangan. Diba? Ang mensaheng ito ay ako. So kung gano'n ang pagtrato mo mga kapatid, sa lahat ng pinagkaloob ng Diyos sa iyo na pagkupkup at pagtubos, ay papahalagahan mo lahat ito. You will treasure, diba? Every bit of it ay iyong papahalagahan. Lahat ng gagawin ng Diyos sa iyo ay papahalagahan mo. Lahat ng biyaya ng Diyos sa iyo ay iyong papahalagahan. Iyon eh. Can you say amen? Kaya makakakita ka na mga nature ng tao po ito sa mundo. Makikita ka ng kotse, 1 taon pa lang na, warak-warak na. Bakit? Hulugan naman, hayaan mo siya. Hindi niya alam, wala sa revelation, kanya rin yun. Diba? Kahit na hindi pa niya nababayaran ng totally paid yun, kanya rin yun. Diba? Hindi, ang mentalidad, iiwan ko yan, pababata ko, ikaw din po ang lugi, bandang huli. Diba? Eh sa mensaheng ito, kung ikaw ay nagsimula, tinayo mo na yung bahay, ituloy-tuloy mo na, huwag kang huminto. Dahil sa Bible, kapag huminto ka, sasabihin ng mga kapitbahay mo, ano ba yan? Puro skeleton lang. Di sa Captain Muslim, may ganyan eh. Diba? Nagtanong ako, ba't yung bahay na yan hindi tinuloy? Naging chismoso patuloy ako. Pero hindi, may mensahe kasi. Nagtayo ng bahay, dapat ituloy. Pag hindi niya tinuloy, mag-uusap-usap ang mga tao at kapitbahay, ba't hindi tinuloy? Naku, baka sugarol. Naku, baka nalusta yung pampagawa. Diba? Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, siya ang magiging kahiya-hiya. And you say amen? Eh pag nagsimula ka, magtayo ka ng isang bahay, kailangan finish work. Tuloy-tuloy mo yan. Nakakontrata ka dyan, tatapusin mo yan, at itutuloy mo yan hanggang dun sa dulo. Ganon din ang pananampalataya. And you say amen? Hallelujah. Ang nature po natin, sa pananampalatayang ito, Pastor, tatakbo ako hanggang dun sa dulo. Hanggat nakikita ko na may kalaban pa sa paligsahan, hindi ako bibitaw. Hanggat hindi ko nahawakan yung finish line. Sa time ni Barbanam, si Barbanam may boxer. 10th rounder yata. Si Prophet Branham, before na siya ay maging preacher. Boxer siya. Yung boxing nun, ganyan lang. Ganyan lang suntok nun. Yun lang alam nila. Pero, si Brother Branham, sabi niya, tinipo niya, kung ang kaaway ang kalaban ko sa ring, hindi ako susuko. Kahit bugbog na ako, sabi niya. Kahit ubos na ang lahat ng aking ipin sa kakajab at kakasuntok ng jablo. Anong gagawin mo? Pag nakakuha ako ng pagkakataon sa bandang muli,
Kahit ngala-ngala na lang. Sabi niya, kakagating ko pa rin siya. Sabi ni Barbanab, ganun katindi, mga kapatid. Hindi sa susuko. Di ba? Talagang yun ang tinatawag na pananaw niya. So kay Paul, sabi, I fought a good fight. Di ba? I ran the race. I finished my course, sabi niya. Tinapos niya ang paligsahan para makuha niya ang crown of life. The same din, mga kapatid, sa mensaheng ito, pag nakikita mo, nangulubot yata balat ko, marami yata akong nararamdaman sa katawan, pagpapahiwatig, ituloy mo ang laban. Huwag kang susuko. Ibig sabihin, ang redemption ng iyong body, malapit na. Kasi nagko-collapse na eh. Di ba? Nakikita mo, humahapo na eh. Dati, pastor, yung pag umakyat ako ng hagdanan, walang hingal. Ngayon, kada hakbang, kung 13 hakbangan, 13 hingal at pahinga. So, yan ay isang patotoo. Diba? Na malapit na yung tinatawag na changing ng body. Kasi yung bondage, yung tinatawag na corruption, nandiyan na sa ating flesh. Diba? Bumibigat na yata, pastor. Yan ang patotoo, mga kapatid, na yung bondage of corruption nandyan. At malapit ng tinatawag na bumitaw sa ating katawan yan. Diba? Kaya lang, sabi ni Barban, 2 lang ang portals. Para makatakas ka sa bondage of corruption na to, it's either the portal of death o yung portal of glory sa pamamagitan ng body change. 2 lang. Resurrection or body change. Makakapili ba kami dyan, pastor? Kung may pananampalataya ka, pwede mong piliin. Diba? Pag nanghina ang iyong pananampalataya, automatic resurrection. Nanghina eh. Diba? Pero automatic ka rin na resurrected. Pero kung mananatili yung kalakasan ng pananampalataya mo hanggang rapture, may ganyan ba, pastor? Meron. Meron ako nakikita, mga kapatid, talagang yung marathon. Sige pa rin. Magkukulaps na, pinipilit pa rin. Eh, may ganyan pananampalataya, yung perseverance ng saints. Before the rapture, makikita mo yan in these last days. Yung pakikipagpunyagi na ginawa ni Jacob. Ano naman ang panalo ni Jacob sa angel? Nakipag-wrestling si Jacob sa angel. Angel yun, tao lang si Jacob. Mananalo ba si Jacob? Kaya talo si Jacob. Pero, ang ginawa ni Jacob, diba? Hinawakan niya, hindi niya binitawan yung anghel. Doon, mga kapatid, sumuko ang anghel. Can you say amen? Kahit bugbugin niya si Jacob, ayaw bumitaw eh. Sabi ng anghel, abutin ako ng umaga sa iyo. Sige, sige, ibibigay ko na ang iyong kahilingan. Bitawan mo lang ako. Paano kayang kapit yung ginawa ni Jacob doon sa anghel? Nilak eh. Diba? Nalak niya eh. Sabi ng anghel, top down na, Jacob. Sige, ililehans na kita. Bitawan mo na ako. Diba? Sumuko ang anghel sa faith ni Jacob. From now on, hindi ka na tatawagin Jacob, tatawagin ka na ngayong Israel. Na-change ang name. Diba? Natanggap ni Jacob ang pangako. Kailangan may patotoo si Jacob. Hindi porket na-change na ang name niya, ay hindi niya pangahawakan ang pangako. Kaya, of course, babalik siya sa kanyang homeland. Pagbalik niya sa kanyang homeland, nandun si Esau nakabantay. Diba? Paano niya pangahawakan? Ang pangako ba? O matras na lang dahil si Esau nandun sa unahan. Baka galit pa sa kanya sa ginawa niyang panloloko kay Esau. Pero kailangan niyang harapin si Esau. Diba? Sabi ng Biblia, kailangan niyang harapin, tumawid sa landas ni Esau. Pero ang ginawa ni Jacob, talagang mautak talaga siya. Pinauna yung mga apo, pinauna yung mga pamangkin, pangalawang linya, yung mga baka, yung mga hayop. Diba? Pag doon pa lang sa mga unang parada ng linya, ay galit pa rin si Esau.
Ewan ko kung anong gagawin ni Jacob, kung tutuloy pa siya o hindi. Kasi papatayin siya ni Esau eh. Diba? Pero doon pa lang sa unang linya, niyakap ni Esau yung mga pamangkin. Ikaw na ba yung pamangkin ko? Ikaw na ba yung apo ko? Galak na. Di, ngisi-ngisi na si Jacob sa likod. Ay, praise God. Tinanggap yung aking mga offerings, peace offering. Sumunod, peace offering, mga baka. O, ang daming mga baka nito. Regalo mo ba sa akin ito? Ako, aba, oo, pinagpala ako. So, napagtagumpayan ni Jacob. Sabi ni Esau, ang totoo, Jacob, wala naman talaga ako interest sa birthright eh. Nagalit lang ako sa iyo dahil may selos ako. Laging ikaw ang ano ni Papa. Pero ngayon, wala na yun. Kasi yumaman na rin ako sa aking pandarambong. Diba? Mayaman na din ako. Sa'yo na yan. Huwag mo na sa aking ibigayan. Mayaman na ako. Wala na akong galit sa'yo. Wala na halaga sa akin ang birthright kasi hindi naman ako predestinado dyan. Pag-pray mo na lang ako, sabi ni Esau. And you say, amen? Na-claim ni Jacob, ni Israel, ang pangako. Kailangan harapin niya yun. Yung tinakasan niya, kailangan balikan niya yun. Diba? Meron ba kayong tinakasan, kinatakutan, na mga bagay, inescapan, lahat ng mga bagay, ng mga kabiguan, ay kinakailangan mong harapin. Hindi mo matatakasan. Diba? Lahat ng mga kasalanan na nagawa mo, kailangan ka mag-repent. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko pinagsisisiyan ang mga kasalanan yan, pastor. Iyon, malaking problema yun. Kailangan mag-repent ka. Magsisi ka, agaya ni Jacob, talagang dumaan siya kay Esau. Wala, hindi pwede. Dadaan siya ron. And you say, amen? I believe with all my heart na ang mga believer ay binigyan ng Diyos ng courage, boldness sa pakikipagbakang ito, mga kapatid. I-claim mo, kung body change ka, i-claim mo ang iyong katawan. I-claim mo ang iyong physical. I-claim mo ang iyong tinatawag na blood pressure. I-claim mo lahat. I-claim mo lahat ang buong elements ng katawan mo. Dahil body change ka eh. Pastor, parang hindi ko maklaim. Yun lang. Di ba? Hindi ko maihakbang, pastor. Lumalagotok ang mga rayuma ko. I-claim mo. Di ba? Body change, di ba? Di ba, Brother Rodrigo, body change kiniklaim mo. I-claim mo lahat. Kung may faith ka dyan, di, magiging malusog ang katawan mo before the rapture. Biyaya yun. Di ba? Ma-overcome mo yan. Sabi ni Barbana, wag niyong katakutan yan. Wala pang 6 inches yan. Di ba? Away, di ba? From the heart. Malayo. Basta malayo sa bituka. And you say, amen? May ulcer si Barbana every 7 years. Namimilipit siya sa sakit. Tuwing magmi-mission siya, naapektuhan siya. Every 7 years. Pero kinlaim niya yun at nireveal ng Panginoon yun na hindi siya doon matatapos. Kinlaim niya. Pinakita ang vision, kaya sa nagkaroon ng sakit na yun, may lumukso sa kanya na squirrel na itim habang nag-hunting siya. Vision. Hindi naman talaga literal na squirrel yun na pumasok sa tiyan niya, hindi naman kakasya yun sa bibig niya. Yung vision na yun ay pangitain. Diba? Espiritu yun ng demonyo, pumasok sa kanyang sikmura. Pwede ba kahit spirit-filled Christian ka na espiritu ka pa ng demonyo sa laman? Pwede yun. Ang tawag doon, thorn in the flesh. Lahat ng tinatawag na thorn in the flesh, gawa po yun ng diablo. Can you say amen? Dahil iba-iba po yun. Iba ang body, iba ang spirit, iba ang soul. Sa soul realm mo, new soul ka. Pwedeng pinaka-perfect ka, pinaka-born again ka, pinaka-righteous ka sa lahat ng members sa church, pero sa flesh mo, pwede ka ring possess ng evil. Sa pamamagitan ng mga diseases and sickness. Can you say amen? Hallelujah. Kagaya yung si Lazarus, namatay dahil sa sakit.
Si Elisha namatay dahil sa sakit. Pero righteous na mga prophet yan. Wala pong kaugnayan yon sa believer. Pag believer, mga kapatid, yung gaya ng mga kapatid nating pumanaw, wala pong kaugnayan yung pagpanaw nila sa pagiging Kristiyano nila. Wala yun. Iba yun. Nakukuha nyo, mga kapatid? Yes, kasi sabihin nyo, pinalo, pinarusahan. Hindi po. Pag seed ka, walang kaugnayan yun. Yan ay bondage of corruption. Hindi lang siya umabot doon sa tinatawag na glorious liberty ng tinatawag na to wit the redemption of your body. Hindi siya umabot sa ganun. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, na nag-iintay ng body change kung umabot tayo doon sa to wit the redemption of our body. Mapalad ka ron. Nakumpleto mo yung package. Diba? Yung package, yung benefits na binigay ng Diyos sa iyo, kumpleto. Ang aabot doon, mga kapatid, ay mga taong hindi manghihinawa sa pananampalataya. Mga taong hindi gi-give up. Mga taong hindi bibitaw sa pressure na to. Diba? Pag may mga pagsubok, sinasabi, naku, hindi ko na kaya talagang pagsubok na to sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na araw, pagpapahingahin ka na ng ating Ama. Meron po ba kayo naririnig na kaya, hindi ko na talaga kaya mga pagsubok sa buhay na ito. Huwag kayong give up. Pag iparirinig niyo yan sa Panginoon, nasasabi, anak, totoo ba? Na hindi mo na kaya? Lord, nagbibiro lang po ako. Hindi mo naman pwedeng ganunin si Lord. Di ba? Pag pinarinig mo yon sa Panginoon, di ba? At paulit-ulit niyan kasi kung ano yung confession ng iyong bibig, yun ang mangyayari. Hindi ko na yata kaya. Parang gigibap na yata ako. Magkakatotoo yun. Pagpapahingahin ka eh. Di ba? Kasi napagod ka na eh. Parang race. Ano, kaya mo ba? Parang boxing. Ano, kaya mo ba? Hindi ko na po kaya. O sige, stop the fight. Pero, may reward ka. Di ba? So, sa atin po na nakikipagbaka, patuloy. Laman na lang. Ang ating pinakikipagbaka, laman na lang. Sa soul realm, finish na eh. Redeem ka na. You are sitting in heavenly places na eh. In Christ Jesus, sabi sa Ephesians 2:6, we are sitting on heavenly places in Christ Jesus. So, laman na lang ang ating pinapakipaglaban. Itong bondage of corruption sa body, sa flesh. Pero sabi sa Biblia, meron ka ng earnest, so our body, sabi nga, will materialize around that word. Yun na lang ang iyong tanging gagawin na panghawakan mo na mag-materialize yung ating katawan sa bawat salita na iyong naririnig sa iyong araw. Sa bawat mensahe, sa bawat pagtuturo na iyong naririnig sa iyong araw, kinakailangan ma-adapt mo. Diba? Ma-i-apply mo sa iyong buhay. Ang bawat mensahe naririnig mo para sa iyong araw. Then, iba-body change ka ng Diyos. Oh, do you see it? All creation is groaning. Said Paul, everything is groaning. Look at the trees, how they struggle. Look at the flowers, how they struggle for life. Just for the frost to tear them down. Diba? Kahapon, yung mga pechay bagyo na popros. Diba? Nag-i-struggle sila. Patuloy pa rin nilang lumaban. The trees, the flowers, the plants. Look at the trees, how they struggle to hold the branches out, to sing glories unto God. See everything, all nature, all animals, all birds, how he flies from the enemy quickly and gets away, everything groaning. And we ourselves, said Paul, we groan too with them, for we're waiting for the redemption of our body. Sinusurvive na lang natin. Can you say amen? Kung ang pakikibaka mo sa sobrang pagod mo na, ganyan na lang yung suntok mo. Sige pa rin. Diba sabi ng message? Patuloy ka pa rin. Diba? Hanggang matapos ang pakikibakang ito. Can you say amen? Huwag kang give up.
Pinreach ni Brother Branham yung message na perseverance. Di ba? Kailangan, persistent ka pa rin. Pagdating sa mensaheng ito para sa body change, persistent ka pa rin sa pagpapalit ng iyong katawan. Can you say amen? Hallelujah. Dahil ang faith mo, kailangan maalagaan ko ang aking katawan. Sasalubong ito sa rapture. Diba? Kailangan hindi ako bara-bara. Diba? Kailangan ko rin tinatawag na mag-ingat. I-preserve ko rin ang aking body dahil iba-body change ako. Pero kung sabihin, bahala na. Kung ano, inom, kain, lahat ng bawal gawin mo na. Iba-body change ka rin naman lang eh. Ewan ko lang kung umabot ka. Diba? Diba? Right? So, iyan din ay by faith. Bakit tinuruan ng Diyos yung 3 Hebrew children? Matagal-tagal ang inyong pakikibaka. 70 years pa bago mag-rapture. Type ng rapture kasi yun eh. Di ba? Yung magiging deliverance ng 3 Hebrew children. 70 years pa. So, ang gagawin nyo sa loob ng 70 years, huwag kayong kakain ng pagkain ng hari. Umiwas kayo dyan sa mga napakasarap na mga pagkain ng hari. Kumain kayo sa inyong mga sarili ng tinatawag na mga pagkain, mga prutas, o mga hindi fatty food. Tinuruan sila, 70 years eh. Kasi kung hindi ganun ang gagawin nila, baka magto 20 years pa lang sila sa Babylon, maunahan pa nila si Nebuchadnezzar sa stroke. Kaya pinreserve ng Diyos ang kanilang buhay, tinuruan sila. Sabi nga na isang kakaibigan kong pastor, kumain ng barley yan, pastor. Nag-barley yan. Basta kung ano-anong vegetable, fruits, yun ang kinain, mga kapatid, ng 3 Hebrew children. Umabot sila ng deliverance ng Israel. Pero tayo, mahaba ang 70 years. Hindi ko alam. Ang panahon ay maiksi na. Can you say amen? Pero ang tanging magagawa natin, sampalatayaan natin yung body change. Kung yun ang sasampalatayaan natin, preserve natin ang ating soul, ang ating spirit, ang ating body, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Pero kung hindi mo ipipreserve ang iyong body, ay maaring resurrection ka. Preserve your body. Diba? Your spirit, your soul, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, yun ay body change. Amen? Paano mangyayari yun? Separate from all appearance of evil. Body mo, i-separate mo. Dahil, kasi ang flesh is flesh. Flesh is flesh na nga. Lagi mo bang dinidikit ang flesh sa flesh din? Ibig sabihin, sa mga worldly things, paano ka makakadeliver? Flesh is flesh na be ye separate. Diba? Sabi ng Biblia, lumayo kayo sa mga anyo ng mga kasalanan. Iiwalay nyo ang inyong sarili. Ang gandatnan kayo ng Panginoon sa rapture. Nazarite. Born Nazarite. Can you say amen? Pag ikaw ay born Nazarite, separated from the things of the world, sins of the world. Amen? Pwede bang mangyari yun, pastor? Nasa mundo pa naman tayo. Pwedeng mangyari yun kung ikaw ay hindi makikipag-compromise. Tama, mga kapatid? Tinuruan tayo na mensahe, say your nay, nay, and ye. Diba? Kung ye, mensahe, ye, mensahe. Pag sanlibutan ng umaya, tagay tayo, no! Kailangan ganun ang stand mo. Diba? Halika dito, meron tayong partihan. Ano sasabihin mo? No! Diba? Can you say amen? Ito ay ating toda-toda, grupuhan. Diba? Tricycle, jeep, FX. Bigas, wala ka naman pakisama sa mga toda natin. Tagay tayo! Ano sasabihin mo? No! Okay. Pag dito sa mensahe, camp meeting, meron tayo revival. Yeah, pastor. Yeah. Say your yeah, and nay, nay. Mahirap pagdating sa mensahe. Nay! Yun ang problema. Mensahe na, nay pa. Diba? Dapat pag mensahe, yeah. Pag worldly things, no.
Yun yung mensahe natin, mga nagdaang panahon. Pag may ganyan kang stand, hanggang rapture, mababody change ka. Pero pag ang stand mo, hinaya ka ng mundo, yun na nga. Patay. Paulit-ulit na gano'n ang nangyayari. Compromise. Ano nangyayari sa body mo? Hindi mo na ipe-preserve. Na blameless. Ipapack up ka. Kagaya ng isang mananampalataya sa time ni Paul. Di ba? Wala, hindi niya maiwasan. Stepmother niya, pinapakialaman niya. Kahit alam niya labag sa mensayon. Di ba? Sabi ni Paul, okay, ayaw niyong tigilan ang ganyang mga gawa ng laman, kahit believer kayo, ibibigay kay Satanas ang inyong laman para sa araw ng pag-uukom, hindi rapture yon, maligtas kayo. Huhukuman kayo. Namatay yung believer. Sa time din ni Barbana, meron din ganyang kaso, isang mainit na preacher, active, lahat ng mga activities, dinadaluan, sinasamahan. Pero isang araw, nanghina siya. Sabi ng mga tao, wala to. Lost talaga to. Uminom. Talagang naglaylo. Di na nagche-church. Sinyera na mga kapatiran. Mahal ko pa rin ang Panginoon. Kaya lang, talagang gusto ko munang maglaylo. Gusto ko lang muna, ganito lang muna ako. Sabi Bernal, ligtas yun. Dahil believer yun, hindi nababawi ang kanyang kaligtasan. Kaya lang, ang kanyang katawan ay collateral damage. Pinack up. Para sa paghukom, siya ay maligtas. Yun po, mga kapatid, ang mensahe. I hope naintindihan nyo. Preserve your body, your spirit, your soul, blameless. Kasi ang soul mo, body change, soul change na eh. Preserve your soul. Diba? Grieve not the Spirit of God. So, i-preserve mo ang soul mo na pagiging new soul mo. Diba? Wag mo na sabihin na soul change na ako eh. Pero bibilangan kita hanggang 10. Huhukayin ko uli ang aking old soul. Pagbibigyan kita para sa iyo. Wag na. Wag mo nang hukayin yung old soul. Diba? He is already dead and rotten. Pag hinukay mo yon, mumultuhin ka nun at sasabihin, Brad, matagal na akong patay. Diba? Old soul mo, patay na. Huwag mo nang balikan. Mumultuhin ka pa nun eh. Can you say amen? Kaya ang believer, mga kapatid, ay na-change na. Can you say amen? Pag pe-pray niya na lang, pag grieve na talaga siya, oh Lord, bahala ka na. Alam mong hindi ko pwedeng gawin yan. Kaya nasa iyo ang lahat ng paghihiganti. Wala na sa amin. Can you say amen? Kaya yun po ang tinatawag na way ng isang believer. Diba? Deliver from the bondage of corruption unto the glorious liberty. Last quote, we are waiting for the fullness of adoption. This will take place when? At the first resurrection. That's when our bodies will be changed from these vile creatures that we are and will have a body like His own glorious body, for we shall see Him as He is. And we will be like Him when He appears. We appear in His likeness. We'll have a body like His glorious, glorified body. And all the trials and struggles of life will fade off into a little mist and blow away to never be no more. So lahat lang vile body parang magiging isang mist na hinipan. Diba? Ano yung parang hamog lang. Yung naging tinatawag na corruption daw ng ating body, pag humiwalay sa atin, magiging parang isang hamog na hinipan. Ano po mangyayari sa hamog pag hinipan? Mababanis. So, ang old nature, sticky nature ng ating body, diba, ay mababanis sa time ng body change. Amen? Will fade off into a little mist and blow away to never be no more. And all the trials
And the struggles. May struggles ba tayo? Meron tayong struggles? Yes. May trials ba tayo? Yes. Lahat daw yan ay mapapawi na parang isang hamog o isang usok lang na hinipan. Mawawala yan. Lahat. Sa time ng tinatawag na body change. Hindi mo na maaalala. Hindi mo na maaalala. Hindi na yan babalik sa iyong alaala. And these earthly tabernacles which we now grown in, ito ngayong katawan, na humihibik tayo. We are waiting for the earnest. Iniintay natin yung tinatawag na earnest. For the salvation fully in its fullness to come. But now in this tabernacle of clay, we have something that tells us that we have raised up so far. Amen. That is the earnest. And it's the little down payment that holds it. Sa katawang lupa daw na ito, may nagsasabi na ikaw ay binango na. Matagal na. 2,000 years ago, binangon ka na ng ating Panginoon. Kaya pala sabi sa Ephesians 2:6, we are raised together in heavenly places in Christ Jesus. We are sitting in Christ. Ephesians 2:6. In heavenly places. Sa time pa lang ni Paul, 2,000 years ago, amen, ay sinabi na yan ni Paul. Oh, glory to God. Meron pa pala. Now we have a token in this day. We've been given a token which is an antitype of that type, of that natural token. We've been given the supernatural, supreme token. All that foreshadow has given to his generation has been given to the token. Now we have the Holy Ghost is our token. And it is our identification that we have accepted the death of the Lamb. Not only was Jesus just human life to come back on us, but it was God Himself manifested in flesh that brought back upon us the adoption of sons. That now we are sons and daughters of God. That is the token. It's your identification of the Passover. It's our identification that we have believed God and God has accepted. Okay, siguro hanggang doon na lamang. Okay, hindi ko na basahin itong iba pa. Ito na lang, last, itong red. They could not have done this unless you had foreordained them. And all the Father hath past tense, given me will come. We're predestinated to eternal life. Those that He foreknew, He has called. Those who He has called, He has justified. Those that He has justified, He has glorified already in the sight of God. Ito yung last quote na nais kong basahin sa inyo. Lahat ng kanyang nakilala ay tinawag, at lahat ng tinawag ay inaring ganap, at lahat ng mga inaring ganap, makinig kayo, He has glorified already in His sight, in the sight of God. Are you glorified already? Yes, in the sight of God. But in the sight of man, sasabihin nila ng doktor, malala na pong karamdaman, ngayon nyo lang dinala. Yan ang sasabihin sa inyo ng doktor. Pero in the sight of God, we are glorified already. Paano natin maramdaman nyo na in the sight of God, we are glorified already? Have faith in God. Looking, sabi, through the eyes of God. Tumingin ka sa mata ng Diyos. Ano ba ang mata ng Diyos? Ang mata ng Diyos ay seer, prophets, teachers, fivefold ministry. Tumingin kayo, mga kapatid, sa pagtuturo ng fivefold ministry at inyong mararamdaman, you are glorified already. Can you say amen? Namali lang yung turo ng spoken word body. Niliteral. Niliteral. Diba? Pero meron palang quotes talaga na nagsasabing we are glorified already in the sight of God. Not in the sight of man. In the sight of man, iiling-iling eh. Nako, ang taas ng BP nyo, sir.
Nag-ano ho kayo? 170 ho, sir. Over 90. Dapat ho, 120 lang. But in the sight of God, you are already glorified. Nakuha nyo, mga kapatid, kabaligtaran sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos, amen, you are already glorified. God bless you all. I hope na nakita natin itong mga quotes na to na ating pinag-usapan. Tayong lahat ay tumayo para sa prayer request.